simpleng saging nga lang kung titingnan. Pero kapag matikman mo nga ito, talaga namang napakasarap. Kaya naman tara, samahan niyo ako at dadalhin ko kayo sa Sama. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, ang Madiskarting Waray! Ngayong araw nga ay magluluto ako ng kakaibang kakanin dahil gusto ko nga ulit matikman itong kakaibang kakanin. Ito nga yung paborito ko talaga sa lahat, itong sinagmani. Alam niyo ba kung bakit nga ba tinawag na sinagmani ito? Dahil ito ay saging na may kasamang mani. Habang papauwi nga ako ay may nakita akong nagbibenta ng saging sa daan. Tamang-tama nga dahil gusto kong kumain ng saging. Pero ayokong ako lang ang kakain ng saging. Gusto ko ang mga anak ko ay kumain din. Kaya naman naisipan ko nga itong gawing sinagmani para kakaiba at tamang-tama. Mahilig nga sa mga anak ko. Kaya naman tara, simulan na natin. Eto nga't nakabili ako ng 2 kilong saba. 2 piling na nga ang katumbas ng 2 kilo. Guys, ang ginawa ko dito ay hinati ko nga ito sa gitna. Grabe, naalala ko tuloy si nanay. Nung bata kasi ako, eto yung niluluto niyang kakanin para sa akin. Siguro nga, nauumay na rin si nanay sa lutong nilagang sa bala. Kaya naman ginawa niyang kakaiba ang luto niya nung araw. Dahil tapos na nga nating hatiin sa gitna itong saging saba, kaya naman kakayurin na natin ito gamit ang kutsara. Nung araw kasi, kung ano ang nasa bahay, yun lang ang pwede mong gamitin. Napakasimple pa nga lang ng mga tao noon. Guys, kapag kakayurin nyo ito, huwag yung sagad. Dahil mapait po or mapakla po talaga ang balat ng saba. Mas mainam na alam mo ang kabiyak ng saba para hindi na nga tayo mahirapan kapag pagsamahin na natin. Ang kainaman dito guys ay napakasimple lang talaga ng mga ingredients. Mas sumasarap talaga pagka naglalagay tayo ng banana. Isa din nga sa nagpapasarap ay ang margarine. Kaya naman naglagay nga ako dito ng kalahating cup. At para naman sumarap lalo, ay naglagay na ako ng condensed. Isang lata nga nitong condensed ang inilagay ko. Optional nga lang talaga ito. Pero ang original talaga na nilalagay ay asukal. Isunod ko na ngang ilagay dito ay mani. Ito talaga ang nagpapasarap sa sinagmani. Happy na nga lang ang inilagay ko para hindi na nga ako mahirapan pang maghanap ng mani. Bukod nga sa may lasa na nga itong happy, ay hindi ka na nga rin mahihirapan pang hanapin ito. Mapipili mo nga lang ito sa tindahan. Kainaman nga lang talaga dito sa sinagmani ay sobrang ordinary lang nga talaga ang mga ingredients. At pagkatapos nga nating haluin na nga ito ng mabuti, ay ibabalik na ulit natin ito sa balat nga ng saging. Guys, napakadali lang. Pero kapag ilalagay nyo nga ito, kailangan flat para kapag pagsamahin nyo ay hindi umaapaw. At para hindi ka nga rin mahirapan, kailangan alam mo rin ang kapartner ng balat ng saging. At pag matapos mo nga itong lagyan lahat ng laman, ay itatali naman natin ito para maiwasan niyang pasukin ito ng tubig. Sa part nga na ito, ay dito talaga ako nahihirapan. Yung pagtali talaga ng saging. Hindi rin kasi ako sanay magtali ng saging lalo na't malagkit ito. At dahil tapos na nga nating talian, eto na't lulutuin na nga natin ito. Kailangan lagyan po natin ito ng tubig. Tansyahin nyo lang, kalahating kaldero lang ng tubig ang ilagay nyo para hindi rin umapaw at hindi rin malata ang pagluto ng sinagmani. Niluto ko nga ito ng 30 minutes or kalahating oras guys. Dapat kalahati or titingnan nyo din kung luto na. After 30 minutes nga ay naluto na nga itong sinagmani. Napakasarap talaga nitong sinagmani. Guys, originally talaga ang ingredients nito na nilalagay para sumarap ay asukal talaga. Brown sugar ang ilalagay. Pero sa akin kasi ang available lang kasi sa bahay ay condensed milk. Wala po kong asukal kaya hindi na po talaga pumili pa. Kung ano lang ang nasa bahay, yun lang din talaga ang ginamit ko. Pero mas masarap talaga asukal para simple lang din ang lasa kung wala nga kayong condensed milk dahil medyo mahal nga ang condensed milk. At kung maiisipan yung ibenta ito ay mas mainam talaga na asukal ang ilagay. Sana'y nagustuhan nyo nga at hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Kaya naman huwag mo nang kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray.